Magandang araw! Kumusta kayo mga bata? Handa na ba ulit kayo sa bago nating aralin? Ngayong araw, ang pag-aaralan naman natin ay isang napakahalagang aralin na dapat nating matututunan. Ito ay tungkol sa mga aspekto ng pandiwa. Narito naman ang ating layunin sa ating aralin ngayon. Inaasahan na pagkatapos ng ating aralin ay nakikilala ang mga salitang kilos ayon sa kanilang aspekto at nagagamit ng wasto ang aspekto ng pandiwa sa pagsusulat ng pangungusap. Excited na ba kayong matuto mga bata? Tara! Halina't simulan na natin ang ating aralin. Ngunit bago ang lahat, ay babalikan muna natin ang ating pinag-aralan noong nakaraang araw. Naaalala niyo ba ito mga bata? Magaling! Ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw ay tungkol sa mga pandiwa o tinatawag ding verb sa Ingles. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pandiwa, mga bata? Mahusay! Ang pandiwa ay nagsasaad ng kilos o galaw ng isang tao, ng isang hayop o ng isang bagay. Narito ang halimbawa ng pandiwa. Naglalakad at umiiyak. Alam niyo ba mga bata na meron din tayong tinatawag na mga aspekto ng pandiwa? At yan ang ating tatalakayin sa araw na ito. Mayroon tayong 3 panahonan o aspekto ang pandiwa. Tumutukoy ito kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Narito ang 3 aspekto ng pandiwa. Ang una ay pangnagdaan. Ang pangalawa naman ay ang pangkasalukuyan. At ang panghuli ay ang tinatawag na panghinaharap. Ang una nating tatalakayin ay ang pangnagdaan. Ito ay tinatawag ding perpektibo o aspektong naganap. Ito ay aspekto ng pandiwa na naganap na. Ibig sabihin, ang kilos na ito ay tapos nang mangyari o tapos nang ginawa. Tingnan natin ang halimbawa. Si Mira ay nagbasa ng aklat niya kagabi bago matulog. Ano sa tingin ninyo ang pandiwa sa pangungusap? Mahusay! Ang pandiwa na makikita natin sa pangungusap ay nagbasa. Ngayon naman, kukunin natin ang pawatas na salita o orihinal na anyo ng salita. Ito ay basa. Kapag nilalagyan natin ito ng panlaping nag, makakabuo tayo ng salitang nagbasa. Ibig sabihin, ang salitang nagbasa ay nasa anyong naganap o anyong pangnagdaan. Tingnan naman natin ang pangalawang halimbawa, tinuturo. Kunin uli natin ang orihinal na salita na turo at dadagdagan uli natin ito ng panlaping in at makakabuo tayo ng salitang tinuro. Ang salitang tinuro ay nasa anyong naganap o anyong pangnagdaan. Mapapansin mo na maaaring gumamit ng mga pantignan na nag, in, at Ang kasunod naman nating pag-aaralan ay ang pangkasalukuyan. Ito ay aspekto ng pandiwa na nagaganap sa kasalukuyan. Ibig sabihin, ang kilos na ito ay ginagawa pa o nagaganap pa. Tingnan uli natin ang halimbawa. Si Mira ay nagbabasa sa silid-aklatan.
Ang salitang kilos na makikita natin ay nagbabasa. Tingnan uli natin ang orihinal na salita, basa. At dadagdagan uli natin ito ng panlaping nag. Makakabuo tayo ng salitang nagbabasa. Ang salitang nagbabasa ay nasa anyong nagaganap o anyong pangkasalukuyan. Kung mapapansin ninyo, inuulit ang unang pantig sa pandiwa. Ang huling aspekto ng pandiwa ay ang tinatawag na panghinaharap. Ito naman ay ang aspekto ng pandiwa na gaganapin pa. Mga salitang kilos na hindi pa nangyayari o gagawin pa lamang. Tingnan natin ang halimbawa. Kakain ka ba rito mamayang hapon? Ano sa tingin ninyo ang pandiwa sa pangungusap? Tama! Ang pandiwa sa pangungusap ay ang salitang kakain. Kailan daw ba gagawin ang kilos? Mahusay! Gagawin ang kilos mamayang hapon. Ibig sabihin, hindi pa nagagawa o hindi pa ginagawa ang kilos. Ang salitang kakain ay nasa aspektong magaganap. Tingnan naman natin ang kasunod na mga halimbawa. Magbabasa ako ng paborito kong aklat bukas. Ano naman ang pandiwa na makikita natin sa pangungusap? Mahusay. Ang salitang kilos ay magbabasa. Kailan daw siya magbabasa ng paborito niyang aklat? Tama ulit kayo. Bukas. Ang salitang bukas ay nangangahulugan na hindi pa nagaganap ang kilos. Ibig sabihin, ang salitang magbabasa ay nasa anyong panghinaharap o anyong magaganap. Pagmasdan naman natin ang iba pang mga halimbawa. Ang salitang kilos na kain, magiging kumain sa aspektong naganap, kumakain sa aspektong nagaganap, at kakain naman sa aspektong magaganap. Ang salitang kilos na ligo, naligo sa pangnagdaan o naganap, naliligo sa pangkasalukuyan o nagaganap, at magiging maliligo sa panghinaharap o magaganap. Ang salitang kilos na takbo, magiging tumakbo sa pangnagdaan, tumatakbo sa pangkasalukuyan o nagaganap, at tatakbo sa panghinaharap o magaganap. Naiintindihan niyo ba mga bata? Mahusay! Ngayon naman, subukan nating gawin ito. Kumplituhin ang talahan na yan upang mabuo ang tatlong aspekto ng pandiwang ibinibigay. Ang salitang kilos, pangnagdaan, pangkasalukuyan at panghinaharap. Una, hiram. Hiniram, hihiram. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay hinihiram. Tingnan naman natin ang pangalawa. Sulat, nagsulat, nagsusulat, at ano naman sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay magsusulat. Pangatlo, sayaw. Ano kaya ang aspektong pangnagdaan ng salitang sayaw?
sumasayaw, sasayaw. Tama! Ang tamang sagot ay sumayaw. Tingnan naman natin ang pang-apat, tapos. Pangnagdaan na tapos, pangkasalukuyan na tatapos, at ang panghinaharap ay? Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay matatapos. Tingnan naman natin ang panglima, inom. Uminom, umiinom. Ano kaya ang panghinaharap ng salitang inom? Magaling mga bata! Ang tamang sagot ay iinom. Nakuha niyo ba ang tamang sagot mga bata? Mahusay! Ngayon naman tandaan natin itong mabuti. Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Mayroon itong tatlong aspekto: naganap, nagaganap at magaganap. Mahalagang matutuhan mo ang wastong anyo ng pandiwa upang magamit mo ito sa pagsusulat o pagkukwento ng iyong mga karanasan sa buhay. Handa na ba kayong magsagot mga bata? Para sa ating pangwakas na pagsusulit ay sagutan natin ito. Panuto, salungguhitan ang wastong pandiwa na bubuo sa bawat pangungusap. Una, ang mga bata ang nagluto, nagluluto, magluluto ng kanilang umagahan kahapon. Pangalawa, nagdiwang, nagdiriwang, magdiriwang ng kanyang kaarawan si Abigail noong Enero 8. Pangatlo, ang aso namin ay tumahol, tumatahol, tatahol tuwing nakaririnig ng kaluskos sa gabi. Pang-apat, maagang, umuwi, umuuwi, uuwi kahapon ang tatay ni Jake mula sa trabaho. Panglima, si Arik ay nagbasa, nagbabasa, magbabasa ng aklat sa silid-aklatan bukas. Ngayon naman, titingnan natin kung tama ang ating sagot. Ang tamang sagot sa number 1 ay nagluto. Ang tamang sagot naman sa pangalawa ay nagdiwang. Ang tamang sagot sa pangatlo ay tumatahol. Ang tamang sagot sa pang-apat ay umuwi. At ang tamang sagot sa panglima ay magbabasa. Tama ba lahat ang inyong sagot mga bata? Mahusay! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Binabati ko kayo sa inyong araling natapos at naway marami kayong natutunan sa pinag-aralan natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli nating aralin. Paalam mga bata!